4 na araw bago po ang State of the Nation Address ng ating Pangulo, himayin po natin ang mga naging tagumpay ng hukbong sandatahan ng Pilipinas sa nakalipas na isang taon. Paano nga ba patuloy na pinapalakas ng AFP ang depensa at serbisyo para sa bayan? Live natin mga kapanayam ang kanilang tagapagsalita, Colonel Francel Margareth Padilla. Magandang umaga, Colonel. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Joshua, and good morning, Diane. And thank you for having the AFP here this morning. Alright. Colonel, unahin po natin ang direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa buong AFP. Ano po ba ang nais ng ating Pangulo? Well, basically, katatapos lang din ng command conference natin, graced by none other than our Commander-in-Chief, si President Marcos Marcos Jr. And of course, inilatag natin kung ano na yung mga gains and accomplishments ng Armed Forces of the Philippines throughout this year. And ang guidance naman ng President to sustain these gains. And ang natin dyan, ang pinaka-highlight din is yung BARM elections na paparating. So this is one of the significant gains of the Philippines actually in the peace process, and yun nga, to make sure na maging peaceful nga ito. So makikipagtulungan tayo sa iba't ibang ahensya dyan as we continue with our internal security operations, transitioning to territorial defense, and of course, ang pinaka-importante dyan, yung ating mga humanitarian assistance and disaster response. Okay, speaking of gains, bukod po dyan, Colonel Padilla, ano po yung mga recent accomplishments ng AFP for this past year? Well, for the past year, tuloy-tuloy yung ating, of course, mission sa ating sandatahang lakas ng Pilipinas. So in terms of the internal security operations, Diane, meron tayong around 800 plus na neutralize sa ating mga CTG, communist terrorist groups. And ang magandang i-highlight dito sa accomplishment na 800 plus is 700 plus dito ay surrenderies. So makita nyo na when we open the doors of peace, mas pinipili nila na magbalik loob sa ating pamahalaan. So, yun ang magandang i-highlight, not the exact number, but of course, itong ang how this number, paano natin nakuha itong numero na to. So, with that, we also have our local terrorist group, na nasa around almost 100, and ang malaking numero din dito, surrenderies pa rin. And dito sa LTG, ang magandang ang i-highlight dito is yung, yung peace process natin. Dito daw po sa UN, nasa around 200 ang tinitignan nilang peace processes that are happening all over the world. And ang pinaka-significant doon is itong Philippines. So even the UN is monitoring itong magiging hinatnan unang magiging election natin sa BARM. And of course, as I said, yung ating humanitarian assistance and disaster response sa lahat naman ng sakuna, unang-una din po ang inyong AFP na tumutulong at patuloy mula sa pag-prepare hanggang sa actual na search and rescue operations, and of course dito sa pagbangon nitong mga lugar na ito. And ito nga, mainit-init na mga balita, yung territorial defense operations natin. So kung titingnan niyo po yung ating territorial defense operations, patuloy natin na we're holding the line. Ang ating mga AFP are deployed all over these features, maintaining itong of course making sure nandyan yung ating sovereignty and our sovereign rights are maintained, and patuloy yung paglawig ng ating alliances with like-minded nations and well-meaning nations. Nakikita nyo, napakaraming bansa ang kaisa natin dito sa usaping ito. And Colonel, paano po nakatulong yung yung suporta at legislative priorities ng kasalukuyang administrasyon pagdating naman po sa pagpapalakas ng moral, welfare at operational readiness ng ating mga sundalo? Well, una sa lahat yan, Joshua, yung modernization natin. So kung titignan mo, malaking tulong ang suporta ng ating policy makers dito sa pag-implement nga nitong modernization projects natin. And nakikita nyo nga na gumaganda na yung mga assets natin, and mas modern na nga sila, mas malalakas yung mga capabilities nila. Andyan yung ating domain awareness na mga equipment, and makikita na natin na even yung alliances natin with like-minded nations and well-meaning nations na o-augment ito. And katuwang yan, yung paglabas ng
revitalized SRDP law, no, na priority ang indigenous materials and kung ano ang meron ng Pilipinas, no, yung self-reliance defense posture. Lahat ito encompassing sa tinatawag nating comprehensive archipelagic defense concept. So yung konseptong ito, in a nutshell nga, no, komprehensibong pamamaraan kung paano natin poprotektahan ang ating bansa bilang isang archipelago. So yun, sama-sama, tulong-tulong tayo, and malaking factor ang suporta nga ng ating mga policy makers dyan. Well, talakayin po ulit natin itong tungkol sa West Philippine Sea at tungkol sa exclusive economic zone ng ating pong bansa. So paano po napapalakas po ng AFP yung ating pong presensya at maritime domain awareness pagdating po sa pagprotekta po sa ating teritoryo? Well, Dayan, ang unang-una dyan, no, continuous yung presence natin dyan sa area. So we conduct regular maritime patrols, no, by air, by sea. Lagi yan, hindi tayo nawawala dyan sa areas na yan, no. And of course, all over the Philippines. Kung makita nyo nga, with the modernization, nandiyan na din yung mga equipment natin. And itong ngang shift natin from internal security operations to territorial defense, yung resources dito, na-shift natin towards territorial defense na rin, no. So we have more people on the ground, we have salient bases on significant points, no. Nandiyan na siya with the comprehensive archipelagic defense concept. Yeah. Well, ito pong mga sunod-sunod na conflicts na naranasan natin sa West Philippine Sea at patuloy na agresibong aksyon ng China, kumusta po ang moral ng ating mga sundalo? High moral pa rin naman ang ating kasundaluhan, no? Ang mga tropa natin, no, on the ground, nandyan yung kanilang puso na talagang maglingkod dyan sa areas na yan. No? They are trained, they know itong mga rules of engagement, no, and they abide by them. No? Nandyan dyan naman tayo, we always support them. Ang buong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, tulong-tulong tayo towards one goal, one mission. No? That is to protect our sovereignty and of course, maintain our sovereign rights. How about naman po yung ating mga mangingisdang Pilipino doon po sa may lugar? Well, ganun din tayo, no? Nakikipagtulungan tayo dyan with other agencies as well, no? Ang AFP, nandiyan dyan, we're doing our maritime patrols, and together with the Coast Guard and the BFAR, lagi tayong nandyan sa area. Naghahalinhinan tayo and we augment and support each other dyan sa pagprotekta din sa ating mga mangingisda. So, ang ating mga mangingisda, patuloy lang nilang gawin ang kanilang hanap buhay and enjoy the resources that we have in our own waters. Okay. Now, speaking of presence, Colonel, from your perspective po, paano po nakatulong yung mga joint at multilateral military exercise tulad po ng mga balikatan kasama po yung ating mga kaalyansang bansa? So maganda yan, nakikita natin nga yung support nitong mas maraming nations towards our own singular goal. That is to maintain a free and open Indo-Pacific. Pare-pareho tayo ng gustong mangyari. No? So nakikita nyo dyan, nandiyan sila, bringing in their assets, their resources, augmenting us. No? And itong ang mga maritime patrols natin, kasama na din dyan, no? Yung ating multilateral maritime engagements. And kung makita nyo nga, yung balikatan exercises this year was really one of the biggest. Dati, 2 countries lang yan, US and the Philippines. Now, there's 7 countries that are involved. And more and more nations are signing status of visiting forces agreements, and meron nga pa rin tayong RAA, no, yung Reciprocal Access Agreement with Japan. So, kung nakikita natin na ang mga iba't ibang nasyon all over the world, no, kaisa natin dito sa goal na ito. Okay. Nabanggit niyo rin kanina, Colonel Padilla, yung humanitarian assistance, especially ang AFP, naasahan talaga natin kapag may mga disaster, you're always there to help and give assistance to our fellow Filipinos. So how ready are we? Kasi syempre marami pa pong mga darating na kalamidad. Ano po ang mga nakalatag pa po nating plano para po sa sektor na ito, ma'am? Well, sa modernization natin, no, malaking factor itong HADR. Kasi ang mission naman talaga ng inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas is to protect the people and to secure the state. So una dyan, no, yung ating mga kababayan. And meron pa nga tayong pinaghahandaan, yung the big one. No? So with all that, no, all the planning is in place. We are under the OCD dito, no, yung of course sila'y nagkukumpas din sa mga ganyan. And as we proceed with our modernization, kasama dyan yung mga equipment natin for HADR. No? And hindi lang equipment, of course the skill sets of our personnel. So meron tayong talagang mga specialized na units and personnel for different HADR operations. Okay. Well, we understand, Colonel. Balikan ko yung sa ating
to maintain our sovereignty sa ating mga karagatan. We understand na patuloy yung ating mga sundalo, pero paano po makikiisa yung ating mga kababayan para sabihin na ang West Philippine Sea ay atin po? Well, napakalaki nga niyan, no, yung role ng ating mga kababayan. Kasi yung suporta po ng ating mga kababayan gives us the fuel to really perform our mandate and our duty to the letter. And dito sa latest survey, 83% of Filipinos, no, are very well much aware of the West Philippine Sea issue. So sana maging 100% yan as we move forward and inform our kababayans through our transparency initiatives. But in simple ways, matutulungan nila tayo, no? Yun nga yung suporta nila, and of course hindi lang kasi ito sa karagatan. It involves our food security, it involves our energy security, it involves our economy in general and national security overall, no? And makikita mo, ito kasing mga nangyayari dito sa West Philippine Sea, nakikita din natin to even in the online domain, no, sa cyber domain natin. And ang great online presence ng Filipinos can help us so much in spreading the word, no, to the whole world. No, we are all one voice dito. Uniting factor ang West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea issue involves the Philippines in general and the Filipinos overall. Wala ditong usapang politika, kulay, race, religion. Wala, no? Iisa lang yung sinasabi natin dyan, atin ang West Philippine Sea. And with that, they can help us in small ways stop the spread of fake news. No? Yung mga misinformation, disinformation, malinformation, pag nakita natin na mali na nga yung naratiba, wag na nating ikalat pa ito. No? And stop it from the source. And malaking tulong dyan ang mga Pilipino kasi lagi tayong online, di ba? So maraming paraan. They can also come and be part of the Armed Forces of the Philippines as reserve forces. Di ba? Sa HADR, sila yung nakakaalam dun sa mga areas nila. Di ba? So sila yung una din, no? First responders, and they are ating mga force multipliers for the Armed Forces of the Philippines. So in their own simple ways, there's a lot of things that our kababayans can do to help the Armed Forces of the Philippines. Lagi na sinabi, shared responsibility rin yan, ano? Yes. From AFP and for us civilians. Alright, panghuli na lang kung we have a new leadership sa AFP. Ano po ang ating direction with the new AFP Chief of Staff, ma'am? Yes, Dayan, no? We have our newly installed Chief of Staff Armed Forces of the Philippines in the person of General Antonio Navarrete. And yun nga, ang sabi niya nung unang nakausap siya ng ating media, mainit ang pagtanggap ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa kanya. And yun nga, no? Agad po, he's already taking the reins and the helm of command, and we'll be having our command conference this afternoon. So makikita natin, no, yung mga thrusts niya for the Armed Forces of the Philippines, and we're really looking forward dito sa kanyang leadership. Nasabi naman din niya na ipagpapatuloy din niya, no, itong mga gains that we had during the time of General Browner Jr. And yun, after the command conference, we'll keep you posted kung ano talaga yung magiging mga guidance niya for the Armed Forces of the Philippines. Alright. Well, patuloy po ang pasasalamat namin at pagsaludo namin sa bawat Pilipinong sundalo. Maraming salamat po sa inyong oras, Colonel Francel Margaret Padilla, ang spokesperson ng AFP. Thank you so much for Maraming salamat, and plug ko lang, Yes, no, sige po. yung West Philippine Sea, atin ito, no, ang W sa puso, ipakita ng bawat mamamayang Pilipino, yung kanilang suporta din sa ating West Philippine Sea issue in general. West Philippine Sa puso natin Yes, yan. sa atin yan. Thank you very much, Thank Colonel you. Padilla. Thank you very much.